Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, muntik na po akong nahulog po sa aking upuan po, mga kabida. Nang mabasa po itong pahayag po ni ML Party List Representative Leila de Lima, mga kabida, na ang illegal drug addiction, mga kabida, ay hindi raw ito impeachable offense. Okay? Ito po ay bunsod doon ho sa nangyari hong pagdinig ng Committee on Justice dyan po sa House of Representatives, mga kabida, patungkol ho sa first impeachment complaint na isinampa po mga kabida, ni Attorney Andre De Jesus laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isa po sa mga grounds po doon, ito hong illegal drug use daw ng Pangulo as alleged ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, mga kabida. Ito yung paliwanag po ni ML Party List Representative Leila de Lima, mga kabida. Sa article po ng Ambatas PH, illegal drug addiction, not an impeachable offense. Ito yung kanilang title po, mga kabida. Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima emphasized that the first impeachment complaint filed against President Ferdinand Marcos Jr., claiming that he is unfit to lead based on the allegations made by his sister, Senator Amy Marcos, that he used coke, is unsupported by specific facts, noting that mere unfitness to hold office, even if assumed, kahit na po siguro na totoo daw, mga kabida, is not an impeachable offense. Sabi po ni De Lima, This manifestation was made during the deliberations of the House Justice Committee on the sufficiency and substance of the two impeachment complaints filed against President Marcos. Na-shock po ako doon. Hindi raw impeachable offense, mga kabida, dahil wala hong specific facts. Ibig sabihin po, wala hong ebidensya po, mga kabida, na gumagamit po ang Pangulo po ng illegal na droga. Kahit na po si Amy Marcos, yung kanyang kapatid na po, ang nagsabi, mga kabida, di ba? Dapat po pursu po yung impeachment, dahil po doon po natin malalaman po sa trial, mga kabida, kung totoong hindi ho gumagamit ng illegal na droga po ang Pangulo, o di kaya kung totoong gumagamit po ng illegal na droga, ang Pangulo. Okay? Ano po ang paraan para lang po natin malaman, na ang Pangulo po ay malinis sa illegal na droga, mga kabida? Di ba? Laboratory test. At isa ho sa mga laboratory test po ay ito hong hair follicle test, mga kabida. Kaso lang matagal na pong tinanggihan po yan, ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Okay? Kahit na po marami na pong nananawagan po sa kanya na to prove na hindi ho totoo yung mga aligasyon, kailangan ho siyang dumaan, sumailalim po, sa hair follicle test po, mga kabida, pero ayaw ho niya. In fact, yung una hong kumalat na aligasyon laban ho sa kanya, mga kabida, wala hong ginawang aksyon po. Ito hong si PBBM, mga kabida, ni hindi lang man siya gumawa po ng legal action, laban ho sa nagpakalat at nag-akusa po sa kanya, hanggang ito po ay kinumpirma po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos nung panahon po na nagrally po ito hong Iglesia ni Cristo. Okay? Kung hindi po totoo, bakit hindi po niya kinasuhan ito kung si Senator Amy Marcos, mga kabida, Okay? Hindi kasi maganda na hindi ma-resolve itong isyong ito. Kasi unang-una po, sitting president po ito kung si Pangulong Marcos. At I beg to disagree doon ho sa sinabi po ni Congresswoman Leila de Lima that drug addiction is not an impeachable offense. Impeachable offense po yun. Why? Because it is a betrayal of public trust, mga kabida. Mantakin nyo, presidente po ng Pilipinas, given that the allegation is true,
gumagamit po ng illegal na droga? Pwede ba yun, mga kabida? Tapos hinahanapan pa ng specific facts? Pwede naman po yung gawing witness ito kung si Senator Amy Marcos. Okay? O di kaya, during the trial po, mag-request itong prosecution, na sumailalim po ng hair follicle test ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para magkaalaman po, mga kabida. Kasi yun lang yung tanging paraan po, para to end this controversy, para matigil po ito. Kasi kung mag-negative po, vindicated po ang Pangulo, mga kabida. At pwede ho niyang kasuhan ito hong mga nag-akusa laban ho sa kanya, lalong-lalo na po, mga kabida, yung kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Okay? Bakit po may mga dahilan po na kanila hong ginamit po dito para lang po hindi matuloy ito hong impeachment proceedings po laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, po, mga kabida. Napakalaking offense po yon, yung paggamit po ng illegal na droga, mga kabida. Okay? Kahit nasabihin po natin wala kong ebidensya, o sige, paano tayo magkaroon po ng ebidensya? Ano pong paraan na pwede ho natin gamitin, mga kabida? Diba? Ituloy po natin itong impeachment against President Marcos, para lang po magkaalaman po during the trial po, mga kabida, at patutunayan po ng Pangulo na hindi po totoo yon, sa pamamagitan po ng hair follicle test, mga kabida. Kaso lang po, tila hindi ata gusto po ng Pangulo, mga kabida, dahil according to Undersecretary Claire Castro during one of her interviews, na hindi po nila i-dignify ito kong aligasyon na ito, mga kabida, kasi malinaw po na paninira daw, laban ho sa Pangulo, mga kabida. Kasi kung totoo daw na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo, sana hindi ho siya kwalipikado nung tumakbo po siya bilang Pangulo po ng Pilipinas noong 2022, mga kabida. Dumaan po siya sa drug test during the time at pumasa daw ang Pangulo, mga kabida. At in fact, yung drug test na yon ay ginawa doon ho sa St. Luke's. Okay? What's the reason and the purpose na kailangan hong dumaan pa ang Pangulo ng hair follicle test, mga kabida? Ang tanong, yung test na ginawa po kay Pangulong Marcos during the election po, mga kabida, hair follicle test ba yun? O baka simpleng drug test lang po yun, mga kabida? Okay? Ang recommended talaga is yung hair follicle test, kasi kahit na po matagal ka nang hindi gumamit po, mga kabida, okay, malalaman po kung talagang gumagamit ka ng illegal na droga, mga kabida. Okay, kaya nung sinabi po ito, mga kabida, ni Congresswoman De Lima, bigla akong nakshock. Okay, muntik na akong nahulog po sa aking upuan po. Mantakin nyo, illegal drug addiction, hindi ho impeachable offense. Malinaw po yan, mga kabida, na betrayal of public trust yan. Kasi unang-una po, mantakin nyo, yung paggamit pa lang sa illegal na droga, illegal na po yun. Pinagbabawal na po yun, mga kabida, sa batas po natin. In fact, yung mga ordinaryong mga tao, pag nahuli po, mga kabida, na gumagamit po ng illegal na droga during pot sessions, hinuhuli po yun. Okay? Kinakasuhan po, mga kabida. O, diba? So, paano hindi impeachable offense yun? Paano hindi po makukonsiderang anong tawag po dyan? Betrayal of public trust. Diba? Kaya nga, I disagree, doon ho sa sinabi po ni Congresswoman De Lima. Siya lang siguro yung nagsabi niyan, mga kabida. Okay? Baka naman po tumaas po ang kilay ng mga kasamaan po niya doon ho sa House of Representatives, lalong-lalo na sa Committee on Justice, nung sinabi po niya yon na hindi ho impeachable offense yung unfitness, okay, na kanya hong function bilang Pangulo po ng Pilipinas because of drug addiction, mga kabida. Okay? So,
Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion patungkol ho dito sa sinabi po ni Dilima, no, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.